Kamusta and mabuhay, my Cuisinatics? Welcome to another edition of Ces Quesada Cucina. At syempre, as part of our regular offerings, magluluto na naman tayo. Ang ating lulutuin ay napakasimple pero napakasarap, ay shrimp omelette. Simple lang ang ating gagamitin. Syempre, meron tayong itlog, meron tayong hipon, meron tayong celery na dinikdik, and our regular spices, salt, pepper, whatever. Siyempre, uunahin natin ang ating itlog. Naging habit ko na pag ng itlog, ay nilalagay ko muna dito sa isang maliit na bowl just to check kung okay siya. Kasi minsan, nakakabili tayo ng mabugok na itlog. Pag diniretso natin, sayang, hindi na natin siya pwedeng gamitin at mahahawa yung ibang mga itlog. Siyempre, lalagyan natin ito ng spices like ating pepper and salt. Babatihin natin ito. Siyempre, tayo ay magigisa ng ating aromatics na mga sibuyas, whatever, no? You can use ordinary oil. Pero since maarte ako at maarte din ang asawa ko, gumagamit ako ng peanut oil. Nakikita ito sa mga grocery o kaya sa online. Fragrant talaga tong peanut oil. A lot of Chinese restaurants use peanut oil kasi talagang mabango siya. I use it sparingly, sabihin hindi masyadong marami kasi syempre nag-iingat tayo sa mantika. So ito parang just enough na hindi dumikit yung ating eggs later on. Unahin natin as usual yung ating sibuyas. Antayin natin na medyo kung maging parang transparent siya. Pag nag-transparent yung yung onions, ibig sabihin yun ay naluluto na siya. At lalagay na natin ang ating bawang. Okay. Tapos lalagay natin ang ating shrimps. Okay. Aantayin natin siya na maging pink. Optional. Konting cooking wine. Konti lang. Ang alcohol sa wine, pagka ganitong niluluto, nag-evaporate yan. Ang matitira lang yung konting tamis ng wine. Mawawala yung pait, mawawala yung alcohol na sinasabi ninyo. Kahit mga bata, magugustuhan ito. So ngayon, we are ready. Medyo nag-evaporate na yan. Maglalagay tayo ng seasoning. Actually, pwede tayo maglagay ng asin. Kaya lang, ito may umami kasi itong seasoning natin. Para ito yung ating gulay, ang ating celery. Pwede yung stem, pwede yung leaves. Ang ilalagay ko ngayon yung leaves kasi gagamitin ko yung stem bukas at nagpapagawa ng tuna sandwich yung asawa ko. So, yan. Alam ko, hindi lahat ng tao gusto ng celery. Nagkataon lang my husband loves celery. It's one of his favorites. Kung ayaw ninyo ng celery, ang magandang substitution dito ay onion leeks o dahon ng sibuyas. So, okay na siya. Ilalagay naman natin ngayon yung ating eggs na na-season na rin natin. So, eksakto na siya. Hihinaan na natin yung apoy para suwabe yung pagluto ng ating eggs. Hindi siya masusunog. So, ipi-plate na natin ito. For our finishing touches, of course, more celery. Maganda talaga yung may arte-arte kang ganyan, di ba? Para kang nasa restaurant, yan. Medyo palagpasin mo ng konti para may art, yan. Tikman natin ang ating creation. Anong pwedeng sausawan nito? Usually, ang ginagamit ko, sweet chili sauce. Eksaktong-eksakto lang siya. Ngayon ay, di ba, nagluto tayo ng
shrimp omelette. Teternohan syempre natin ngayon ng fried rice. Ito talaga ang terno pag humiling ang asawa ko ng shrimp omelette, kailangan may ternong fried rice. So, ito ngayon ang second part ng ating Culam series. Okay, simple lamang. Siguro kung nagtataka kayo, bakit iba yung kulay ng fried rice sa Chinese restaurant, dilaw na dilaw siya, samantalang pag tayo gumagawa sa ating kusina ay hindi. Ang secret kasi niyan ay itlog. Ang itlog kasi direktang ihahalo natin sa ating bahaw. Importante kasi bahaw para maganda, hindi siya malagkit. Ako ayoko kasi ng fried rice na parang dumidikit. Gusto ko yung medyo buhaghag siya. So kung yung type of kanin na binili ninyo ay medyo malagkit, ang suggestion talaga is really refrigerate it first. Bahaw is the way to go. Kukunin natin dito ay yung pula lang ng itlog. Eto, hiwalay natin yung pula sa puti. Maliit yung itlog na nabili ko. Siguro 2 ganyan ang kailangan natin, okay? Kakrack open lang natin siya. Ihiwalay ang yolk sa puti. Malinis ang kamay natin. So, hindi naman necessarily dapat talagang buong-buo siya na ano. Ako ginaganito ko na lang. Okay? Yun, siguradong ano. Ngayon, ang gagawin natin, syempre, pag fried rice, meron tayong rice. Okay? Ito yung bahaw na ilalagay kong diretso dito ang ating egg yolk. Meaning, dito natin siya isi-squeeze. Okay? Ito yung reason kung bakit dilaw yung kanin o yung fried rice na binibili natin sa Chinese restaurant. Sa paghahalong ganito, yung mga clumps o yung mga nabubuong mga kanin ay medyo nadudurog natin ng konti para maganda ang halo ng ating bahaw pag tayo ay nag-fry na. Okay, so nakikita ninyo medyo yellow na siya. Ngayon, dahil tayo ay ayaw natin nagtatapon, itong ating the rest of the egg ay ihahalo natin dun sa buong itlog na babatihin natin para sa ating sangkap para sa ating fried rice. Maghuhugas lang ako ng kamay. So, next natin ay tayo ay gagawa ng omelette. Ihahalo natin tong next eggs natin dito sa ating 2 egg whites kanina. Sayang naman kung itatapon natin. So, ihahalo na lang natin sila. And of course, pag gagawa tayo ng omelette, tayo ay babatihin natin ito. Lalagyan natin siya ng kaunting oil. Pinainit na natin itong ating kawali. Nagawa tayo ng omelette. Ito ang isa sa mga pangtatapping natin o ihahalo natin sa ating fried rice. Okay, ang importante dito kung hindi non-stick ang inyong kawali, dapat mainit na mainit ang kawali. Okay? Para mas masimot natin yung mga gilid. Next ay mag-umpisa na tayong maggisa. For Chinese cooking, I usually use peanut oil. Pero, pwede kayong gumamit ng ordinary oil. Uunahin natin syempre itong ating onions. And then, we can add our garlic. After this, of course, will be our chorizo Macau or Chinese sausage. Mabibili ninyo ito sa mga grocery or online. Okay? Ito ang magbibigay talaga ng lasa para sa ating fried rice. Minsan, instead of chorizo Macau, sometimes shrimps ang nilalagay. Kung vegetarian naman, sometimes mushrooms. Pag sinabing fried rice, marami kayong pwedeng ihalo talaga. You can put carrots, you can put peas, anything na nasa kitchen ninyo. Pansinin nyo ito, nagmantika na.
But because I don't like mantika in my fried rice, babawasan natin ito bago natin ilagay yung ating rice. So, see? Nakita ninyo? Ang dami niyan, di ba? Ay, nako. Hindi pwede. Kaya Tita Ses yan. We don't like any excess oil, especially kung ang kakain nito ay mga may sakit, hindi natin masyadong lalagyan ng mantika. Ilalagay natin ngayon yung ating rice. Dilaw siya. Yan, hindi na dumidikit, oh. And now is the time to put in our egg na linuto natin kanina. Put in a little of seasoning granules. Siyempre, pag Chinese ito, hahanap ka talaga ng umami. Konti lang, ha? And of course, our salt. Ang importante pag fried rice, halo kayo ng halo para maganda yung pagkaka-fuse ng mga ingredients. Usually, high fire to ginagawa. Kaya, importante na halo ka ng halo. Okay, now that it's cooked, patayin na natin to. Lagyan natin ng decoration, ng something green, arte-arte. This is dahon ng sibuyas. Spring onions. Look at that. Ganun lang kasimple. See? It looks like the real thing. Yellowish na fried rice. That's it. And now, let us taste it together with the spring onions and together with the chorizo Macau. Okay. Ang lasa nito, yung chorizo Macau kasi medyo smoky na sweet. Tapos, nilagyan natin ng kaunting salt, di ba? Plus the peanut oil, and lahat nag-fuse together. Ang sarap-sarap at natitiyak ko talagang any ulam na isasama nyo dito or it is an ulam by itself, lutuin nyo to. Ito, pag sinama natin doon sa linuto natin na shrimp omelette, I am so sure matutuwa ang paglulutuan ninyo katulad ni Tatay dahil ito ang kanyang request. Another ulam for our Q-Lam series. So, again, I would like to thank you for staying with me, for going to our kusina again to learn new tricks, new hacks to have good food na hindi masyadong mahal. So, like before, ini-encourage ko po kayo na new visitors dito sa kusina to please subscribe, like, comment, share, send stars, push that notification bell para hindi kayo nahuhuli palagi. Kaya para kayo palagi first sa balita. So, again, do come visit me again dahil meron akong matinding mga pasabog sa mga susunod na araw. So, like before, pag kayo pumunta dito, ikaw, ako, sila, tayong lahat ay magkakaroon ng dating kahit wala tayong masyadong datong. In-upgrade natin ang bahaw and so can you. So, I'll see you all again next time. Till we meet again. Bye! Pack up! Yum, 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 yum.